Wala sa sariling, malalaki na rin ang naging mga hakbang ni Gaston. Nasa sumunod na palabas ng villa ni na Criza. Hindi man niya lubos maintindihan kung ano ba talaga ang mga nangyayari pero tila ba may nais iparating ang kanyang pamangkin. Medyo shady yon kay Gaston. Nahihimigan niya na para bang may tinatago sa kanya ang dating nobya kung kaya ganun na lang ang kanyang reaksyon. O baka takot ito na makaharap ang kanyang ina kung kaya naman kailangan niya talagang sumunod. Hindi niya pwedeng pabayaan ang dating kasintahan at harapin ang kanyang ina. Paano kung marami itong katanungan sa naging relasyon nila? Baka mamaya ay ako ininati ang lahat at sasabihin niya na siya ang may kasalanan kung kaya sila naghiwalay. O kung hindi naman ay ihulog siya ng dating nobya at madulas ito bigla kung ano man ang naging dahilan ng hiwalay nila. Makakalkal pa ang naitago niyang rason noon. Malilintikan na siya panigurado sa dalawang pamilya kung mangyayari man ang bagay na yon na hindi niya mapapayagan. Natalia, sandali lang. Nasa loob na ng sasakyan si Nati at paniguradong hindi na nito narinig ang tawag ng gobernador. Tanging alikabok at usok na lang ng kanyang sasakyan ang naabutan ni Gaston nang subukan niyang kunin ang atensyon nito upang muling kausapin. Mabilis na rin siyang lumulan ng sasakyan at inutusan ng kanyang driver na sundan ng sasakyan ng dating nobya na biglang humarurot paalis na ng villa. Desisyon ka talaga, Kuya Nick. Maktol ni Nati habang kausap sa kabilang linyang kapatid. Hindi niya ito hinayaang tantanan at habang nagmamaneho ay tinawagan niya upang awayin niya lang. Bungangaan at ilabas ang kanyang nararamdamang frustration. Makailang beses niyang ginulo ang buhok, asar na asar pa rin ang mukha. Kung alam niya lang na pupuntang ina ni Gaston doon, isinama niyang anak sa pagpunta niya ng villa ni na Krisa. Kung hindi siya nagmamadali, baka mahuli ng lahat. Baka nakita na ng matandang Donya ang kanyang anak. Mapagmahal pa naman ang matanda sa bata. Kita niya kung paano nito itratong baby si Krisa. Bilang apo kahit nang tanda na. Nakagat na ni Nati ang kanyang labi. Naging problemado pa siya sa mga sandaling yon. Kahit pa medyo na-excite na rin siya. Magiging hangal siyang ipokrita kung sasabihin niyang hindi niya pinangarap na makilala ito ng matanda. I told you, pupunta siya. Hindi mo lang siniseryoso ang mga sinasabi ko dahil akala mo nagbibiro ako. Sinik na patungo na ng villa upang sunduin ang kanyang asawa. Kailangan niyang pumunta ng mansyon. Padabog ni natin na pinatayan ng tawag ang kapatid nang maramdaman na wala siya dito mapapala. Sana man lang ay sinabihan nila ako para nakapaghanda ako. Hindi yung ganito. Aligaga ako ngayon. Himutok pa rin ni Nati na mas pinabilis pa ang takbo ng kanyang minamanehong sasakyan na halos lumipad. Pagdating ni Nati ng mansyon ay dire-diretsong pasok niya sa loob nito. Patakbo siyang umakyat ng hagdan upang puntahan si Brixton sa kanyang silid na doon niya iniwang tulog noong umaga bago siya magtungo ng villa. Pagbukas niya ng pintuan ay wala doon ang anak, bagay na inasahan niya na pero hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang sarili na mataranta. Kinailangan niya pang magtanong sa maid kung nasaan ang anak kahit na alam niyang paniguradong kasama nitong kanyang mga magulang. Kasama po siya ni Mrs. Bentacourt kanina. Alam mo ba kung nasaan si mommy ngayon? Umiling ang maid na hindi alam ni Nati kung pinagsisinungalingan ba siya o ano. Pasensya na po, Miss Nati. Kakababa ko lang din po at hindi ko alam kung nasan sila pumunta. Forget it. Never mind. Ako na lang ang maghahanap sa kanila kung nasan silang bahagi ng mansyon ngayon. Talikod na ni Nati sa maid na marahang itinangulang ng kanyang ulo. Pumanaog na ng hagdan si Nati matapos na suyurin ang mga silid na maaring pagdalhan ng magulang niya kay Brixton. Kagaya ng study room ng ama, ang naitayo agad na playroom ng anak ng playroom talaga ng pamangkin niyang si Nisa kapag nagtutungo ng mansyon. Inayos lang ang mga laruan doon at ginawa na share sila ni Brixton. Napuntahan na rin niya ang theater room, music room, at ang movie room nila dito. Ilang beses na rin niyang tinawagan ang number ng kanyang mga magulang na hindi sinasagot. Ang hindi niya alam ay hindi dala ng mag-asawa ang kanilang mga phone dahil busy na sila ngayon kay Brixton. Nasaan kaya sila? Sa garden? Sa pavilion? Sa kabilang banday nakarating na rin ang sasakyan ni Gaston. Sa labas ng mansyon ng mga benta court kung saan ay nabutan niya doon, ang sasakyan ng kanyang ina nakakarating lang din. Marami silang dalang regalo sa pamilya na animoy nandoon upang mamanhikan at hindi lang basta humingi ng paumanhin at kapatawaran sa pagkakamaling kanyang nagawa
sa pamilya nang dahil sa bunsong anak. Napaawang ng bibig doon ni Gaston na hindi na alam kung anong reaksyon ang kanyang ipapakita. Mama, anong ginagawa niyo? Hindi ba't hihingi lang naman kayo ng paumanhin? Bakit kailangan niyo pa magdala ng karne ng mga pinakatay mong mga hayop? At kung ano-anong root crops at gulayin? Pinandilatan si Gaston ng mga mata ng ina nang makitang naroon din siya. Ang alam ng matanda ay nasa kapitolyong anak ng mga sandaling iyon at busy na ginagampanan ang kanyang trabaho. Hindi niya nga sinabing bababa siya ng Baguio tapos maabutan yung nanditong anak niya. Nasundan siya. Narito ako para humingi ng tawad sa pamilya Bentacourt nang dahil sa mga kalokohan mo. Kaya wag mo nang tanungin pa kung bakit marami akong dala. Kulang pa nga yan kung tutuusin, Gaston. Iginala ni Gaston ang paningin sa mga regalong dala nito. Namewang na siyang naiiling. Baka mamaya isipin ng pamilya Bentacourt na suhol ang mga dala nila o kung hindi naman ay isipin namin na maliit nila ang kanilang pamilya at iniisip na hindi nila magagawang i-afford ang makabili noon. Kinalamay ni Gaston ang kanyang sarili. Pilit na iwinaglit ang magiging galit ng mag-asawa doon. Binalikan ng kanyang isipan ang nagkukumahog at tarantang reaksyon ni Nati kanina upang makauwi. Hihingi lang kayo ng tawad pero yung dala nyo para kayong namamanhikan. Sinamaan pa siya ng tingin ng matanda na bahagyang inasikan. Natahimik na doon si Gaston. Kapag ganun ang mga mata ng ina, kailangan na niyang manahimik kahit pa marami siyang naisabihin. Tutal, nandito ka na rin naman, bakit hindi mo ko samahan? Mungkahin nito na nagpalaki ng mata ni Gaston. Hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin ang mga magulang ng dating nobya ng biglaan. Ano ang sasabihin niya? Minahal niya ang anak nila, pero bakit niya iniwan kung totoong minahal niya ito? Mama, hindi na. Halika na. Kailangan nating humingi ng tawad sa kanilang pamilya. Hindi natin sila pwedeng maging kaaway. Manugang nilang pamangkin mo. Aminin mong nagkamali ka. Anong mahirap doon? Ano nga bang mahirap? Wala na rin namang magagawa ang galit nila. Lalo pat matagal nang tapos ang relasyon nyo. Humingi tayo ng paumanhin. Ang balita ko, nakauwi na rin ang bunso nilang anak kaya marapat lang talaga na humingi ka ng tawad. Tsak na nasaktan mo ng sobra ang batang yon. Mahabang litanya ng matandang hinawakan ang manggas ng damit ni Gaston na animoy batang paslit siyang binitbit ng ina papasok ng mansyon. Mama, ayaw ko marinig ang reklamo mo, Gaston. Kung hindi nang dahil sa'yo, wala sana tayong ngayong problema. Sa mga sandaling iyon ay nasa garden ang mag-asawang Bentacourt. Pasalampak na nakaupo sa bakuran na nalalatagan ng Bermuda grass. Libang na libang silang pinagmamasdan habang panakanakang nakikipaglaro sa kanilang apong si Brixton. Makikita sa kislap ng kanilang mga matang galak na kaharap ng pangalawang apo. Nakapangtulog pa ang mag-asawa talatang walang plano na umalis ng mansyon ng araw na yon para sa makasama lang ang kanilang apo sa bunsong anak. May bakas ng konting pagsisisi na hindi nila ito nagawang kargahin at alagaan noong sanggol pa lang ito gaya ng kanilang naranasan noon sa unang apo kay Nick na si Nixa. Nagkalat ang maraming laruan ni Brixton sa paligid na animoy ginawang carpet nilang tatlo. Ang nakalatag na damong Bermuda. Ang pinakapaborito niya doon ay ang bola na pinapagulong habang dinadaganan niya ng kanyang marungis na katawan. May ilang dahon ng Bermuda ang kanyang katawan at buhok. Sumasama sa mihinang iip ng hangin ang bawat halakhak ni Mrs. Bentacourt. Tuwing matutumba si Brixton, napapalakpak naman si Mr. Bentacourt. Kada tatayo ang apo upang ipakita na proud siya at tama ang pagbangon nitong ginagawa kada madadapa. Idagdag pa na masusundan yon ng mahinang hagik ng bata na natutuwa at aliw na aliw sa kanyang pagbagsak at muling pangbangon. Nakagaya ng kanyang lolo at lola, nakikiliti rin ang kanyang walang sapin na talampakan sa aligasgas ng dahon ng Bermuda. Halatang enjoy na enjoy din ng bata sa antensyong nakukuha niya. Careful, Brixton. Baka pumutok ang labi mo o kung hindi naman ay ang kilay. Lagot tayo sa mommy na overprotective. Natatakpan ng kanlong ng mga dahon ng puno na nakatanim sa kanilang bakuran ng pwesto nila. Ngunit maalinsangan pa rin naman ang ihip ng hangin papasok doon. Halos mapunit ang labi ng mag-asawang Bentacourt habang masusing pinapanood ang bawat galaw ng apo na tumatagaktak na ang pawis sa muka. Siyang-siya ang dalawa at nakalimutan na rin ang galit nila sa nagawang kasalanan ni Nati.
lalo ng pagtatago nito ng 2 years. Ganun na patawad ng mag-asawang kanilang anak, hindi nga nila ito nagawang sermonan na mas malala pa. Para siyang lalaking version ng bunso nating si Nati nung ganyan ang kanyang edad. Sa tingin mo, sinabi mo pa Golier, ganyan na ganyan siya noon. Napakakulit, kaibahan lang ikamukha siya ng kabilang side. Ipinakibit yun ng balikat ni Mr. Bentacourt na kahit litaw ang dugo ng mga Barcelos sa mukha ng apo, ay wala siyang ibang masasakit ng mga salitang sinabi. Anong magagawa niya kung malakas ang kanilang dugo? Kagaya na lang ng panganay nilang apo. Kamukhang kamukha rin ito ng kanyang inang si Criza na may dugong Barcelo. It doesn't matter. Pwede pang magbagong kanyang itsura at maging kamukha ng side natin. Dahil bata pa siya, hindi nawawala ng pag-asang sagot ni Mr. Bentacourt. Nasa apo pa ang kanyang mga matang nakatitig na nakangiti. Aasa pa ba tayo, Gelier? Sample na lang natin ay si Nixa. Habang lumalaki ay mas lalong nagiging kamukha ng kanyang ina. Ugali lang ang nakuha sa kanyang ama. Sana kapag nagkaanak ulit silang mag-asawa, kamukha naman ang side natin. Kahit na hindi na kamukha ni Nick. Natatawang pahayag ng ginang na natatawa na sa asawa niya doon. Madam, Mr. Bentacourt, meron po kayong bisita. Sabay na napalingon ng mag-asawa sa humahangos na dumating na kasambahay sa garden upang ibalita lang ang pagdating ng matandang Josefina Barcelo sa kanilang mansyon. Makahulugan na nagkatinginan ang mag-asawa doon. Inaasahan na nilang pagpunta nito sa mansyon nila dahil sabi na rin yun ni Nick. Ngunit hindi nila inaasahan na sa araw na pala na yon. Ang buong akala pa nila ay sa weekend yon mangyayari dahil batid nilang abala ang governor. Papapasukin ko po ba? May pag-aalinlangan na tanong pa ng maid na naghihintay ng kasagutan mula sa kanila. Oo naman, hindi niyo pa ba pinapapasok? Si Mrs. Bentacourt nang sumagot nang makitang biglang nagbago ang hilatsa na mukha ng asawa niya. Halatang nagbalik ng galit sa mukha nito. Pakigiya mo sila sa pavilion. Pakihandaan na rin ng makakain at maiinom. Pakisabi rin sa kanya na pupunta na kami. Sunod-sunod na utos nito. Hindi pa po dahil wala naman po kayong bilin na. Sinong kasama? Malamig ang tonong putol sa maid ni Mr. Bentacourt na nakatingin pa rin sa kanyang apo. Sa galaw ng kanyang katawan ay para bang wala itong planong harapin ang inaasahan nilang bisita sa mansyon. Si Governor Barcelo po, Mr. Bentacourt. Tumayo na sa kanyang pagkakaupo si Mrs. Bentacourt. At sinanyasan na umalis na ang maid na kaagad namang tumalima sa kanyang gusto. Nang maglaho to sa kanilang paningin ay muli niyang hinarap ang asawang biglang nanahimik. Sinimulan na ng ginang na pulutin ang mga laruan ni Brixton at nilagay na yun sa basket na dala nila sa garden. Pinanood lang siya ni Mr. Bentacourt na gawin ng bagay na yon. Pinuntahan na ni Brixton ng padre de pamilya at kinarga na. Marahan niyang pinunasan ang mukha ng apong nanlilimahid sa pawis. Doon niya inilaan ang buong atensyon. Kahit pa malinaw niyang nakikita sa mukha ng batang imahe ng kanyang amang gobernador. Hindi ba't magandang opportunity ito, Gelier? Let's introduce Brixton to his other family. Mungkahi ng ginang na nakaani na ng masamang tingin mula sa asawa. Tumawa lang ang ginang sa reaksyon ng padre de pamilya. Hindi niya sineryoso. Dito niya masasabi na nagmana ang ugali ni Nati sa kanyang pagiging madamot. Huwag mong sabihin na wala kang balak siyang ipakilala. Gaya ni Nati. Susundin mo ang gusto ng bunso mong anak? Magdadamot ka? Hindi sumagot si Mr. Bentacourt na natiling nakatikom ang bibig habang pinupunasan pa rin ang pawis ng kanyang apo sa likod ng maliit na bimpong ibinigay ng tinawag niyang maid na nakaalalay sa kailangan ng bata. Ilang minuto pang naburo ang kanyang mga mata sa mukha ng apo. Hindi niya na kailangan pang i-introduce ito dahil paniguradong kapag nakita yun ng mag-inang Barcelo, malalaman na nilang kadugo nilang bata. Lalo pat hindi na lihim ang pagkakaroon ng lihim na relasyon ng kanilang bunsong anak at ng gobernador. Sila na mismong magkakadiskubre noon. Ang kailangan na lang niyang gawin ay ang kumpirmahin na anak ngayon ni Natalia. Kaya natin siyang buhayin ng tayo lang. Hindi natin kailangan ng suporta mula sa kabilang pamilya. Gelier! Mahihimig na ng pagkadismaya na saway ng ginang na hindi na gusto ang naging sagot ng kanyang asawa. Lumapit na si Mrs. Bentacourt sa asawa at kinuha na niya mula sa bisig nito ang apong si Brixton. Hindi naman ipinagdamot yun ni Mr. Bentacourt at malayang binigay sa kanyang bata. Mula sa garden ng kanilang kinaroroonan ay natanaw na nilang mag-asawa sina Doña Josefina at Gaston na mabagal na iginigiya ng maid
Inutusan nila upang dalhin ang mga to sa hindi kalayuang pavilyon ng mansyon. Kasunod pa nilang ilang maid na may dalang maiinom at ilang pagkaing ipinahanda ng mag-asawang Bentacourt para sa kanilang mga bisita ngayon. Papunta na po dito sina Mr. and Mrs. Bentacourt. Uminom po muna kayo at magmerienda habang naghihintay. Magalang na dulot sa kanila ng mga maid na nasa kanilang paligid at halatang walang planong lisanin ng tabi nila. Ngumiti ang matandang Donya at agad na tumango sa kanilang paanyaya matapos ng alalayan itong maupo ng personal caregiver niyang kasama. Makahulog ang tiningnan si Gaston na para bang paslit ni inutusan ng kanyang mga titig na maupo na sa kanyang tabi. Naku, nagabala pa talaga kayo. Salamat. Hindi naman yun pinansin ng gobernador nang isipan ay gumagala na sa paligid. Hinahanap ang dating nobya kahit pa na alam niyang malabo itong magpakita. Nakapunta na siya sa mansyon ng mga Bentacourt pero hindi niya pa nagawang galugarin ang buong paligid noon. Gaya ng inay ngumiti lang din siya sa mga maid na hindi niya maintindihan kung bakit panay ang sulyap sa kanya. Tapos titingin sa mga kasama nila na para bang ang kanilang mga matay nag-uusap ng mga bagay na hindi niya magawang maunawaan kung tungkol yun sa kung saan. Lingid sa kaalaman niya na low-key na siyang pinag-uusapan ng mga mata nila sa pagkakaroon ng malaking hawig kay Brixton. Pilit na iwinawaglit yon sa isipan ni Gaston kahit na medyo naiilang. Kung maid lang nilang gagawa nun sa kanya, baka nagawa na niyang sisantihin ang lahat ng iyon dahil pakaramdam niya ay wala silang modo sa kanya. Wala pong anuman, Doña Josefina. Ginaya ni Gaston ang inang kumuha ng maiinom upang libangin ang kanyang sarili habang naghihintay sa mag-asawang Bentacourt na puntahan sila doon. Bagamat naiinip na ay pinahaba pang kaniyang pasensya. Ilang sandali pa'y naaninag na nilang mag-ina ang bulto ng mag-asawang Bentacourt. Napapalapit na sa kanilang pwesto. Napaayos na ng upo si Gaston. Hindi yun ang unang pagkikita nila pero para sa kanya ay kakaibang araw na yon. Hindi sila naroon upang pag-usapan ng tungkol sa kanyang pamangkin, kung hindi naroon sila ng kanyang ina para pag-usapan ng tungkol sa kanyang nakaraang relasyon sa bunsong anak ng mga Bentacourt. Nahigit na ng gobernador ang kanyang hininga nang maramdaman ng matalim na paninitig sa kanya ni Mr. Bentacourt na naaintindihan naman niya kung bakit niya yun ginagawa. Ang huling pakikisalamuhan niya sa kanila ay maayos ang trato nito sa kanya. Ano pa nga ba nga asahan niya? Ginawa niyang kasintahan ang anak nito. Marapat lang talaga na magalit ito o magtanim na sama ng loob lalo pat 10 taon ng tanda niya sa dating kasintahan. Brace yourself, Gaston. Kuundayan ka ng santok. Hindi ka pwedeng gumanti sa kanya. Tanggapin mo lang. Inaasahan na niyang makakatikim ng suntok sa ama ng kanyang dating nobya. Hindi lang isa, kundi maraming beses yun. Gaya na lang ng ginawa ng asawa ng kanyang pamangkin. Ang kaibahan lang ay gumanti siya dahil hindi niya alam kung anong dahilan. Paniguradong hindi nalihim sa mag-asawang tungkol sa naging relasyon nila ni Nati. Ngumiti naman si Doña Josefina. Kailangan na siyang unang magbukas ng kanilang pag-uusapan ng mahinahon. Kailangan nilang magpakumbaba. Kung kinakailangan lumuhod ang bunsong anak, ipapagawa niya yun dito. Mr. and Mrs. Bentacourt, pasensya na kayo kung bigla na lang kaming napapunta dito at itinaas ni Mr. Bentacourt ang kanyang isang kamay na naupo na. Yun ang naging dahilan upang matigilan si Doña Josefina sa kanyang inihandang speech para tanggapin nilang paghingi nila ng pasensya ng anak na si Gaston. Nilapag ng padre de pamilya ng mga Bentacourt sa kanyang kandungan sa Brixton. Napadilat-dilat ang mga matang ginagalugad ang buong paligid. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga estrangherong tao sa kanyang paligid. Sa higpit ng hawak ni Brixton sa damit ng kanyang lolo'y makikitang takot siya sa mga hindi kilalang nilalang sa harap niya. Ayos lang, Doña Josefina. Sana rin ay nagpasabi kayong pupunta para napaghandaan namin na hindi pa kami nakakaligo nitong si Gelier. Si Mrs. Bentacourt na nanatili ang ngiti kay Doña Josefina na halatang medyo pikon. Nakangiti pa ring naupo ang ginang sa tabi ng kanyang asawa matapos na marahang tumango kay Gaston. Napahapyaw niyang sinulyapan. Hinanap ng mga mata ng asawa niya si Gelier upang bigyan ito ng warning. Ayun na nga kaya kami naparito ay... Natigilan sa kanyang pagsasalita si Doña Josefina na sinundan na kung saan nakatingin ang anak na si Gaston. Kapwa na buro ng mga mata ng mag-inang Barcelo. Sa mukha ng batang lalaki na kasama na mag-asawang Bentacourt. Isang makahulugang tingin ang ibinigay ni Doña Josefina sa anak niyang si Gaston na walang kakurap-kurap na nakatitig pa rin sa mukha ng bata.
Gumalaw na ang Adam's apple ng gobernador at hindi nakaligtas yon sa mga mata ng kanyang ina't ng mga Bentakort. Ang lakas ng kabog ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan pero ng mga sandaling iyon, hindi na niya magawang kumalma ang kanyang sistema at hindi mag-react. Napatayo na si Gaston sa kanyang kinauupuan, habang ang tingin ni na sa bata pa rin nakaupo sa kandungan ni Mr. Bentacourt. Ilang beses na kinuha ni Doña Josefina ang atensyon ni Gaston, ngunit hindi na siya nito naririnig. Bumabaha na ang kanyang mga katanungan sa isipan na alam niyang si Nati lang ang makakasagot. Gaston, ano bang ginagawa mo? Saway ng matandang Donya kahit pa malinaw naman ang nais ng anak niya. Lumalim pang tingin ng gobernador sa bata. Nakikita niyang kanyang sariling baby picture sa kanya. Paano niya magagawang kumalma? Iniisip niya na what if anak niyang bata. What if kaya hindi umuwi si Nati ay dahil dito? What if kaya natataranta to kanina paalis ay dahil ayaw nitong malaman niya na meron silang supling na dalawa? Malakas ang kutob niya. May dugo na mga Barcelo ang batang karga ng padre de pamilya ng mga Bentacourt. Yun din bang dahilan kung bakit gigil na gigil sa kanya si Nick at nagawa pa siya nitong sugurin sa Baguio? Ito rin ba? Gaston! Muli pang kuha ng atensyon ni Doña Josefina sa anak na kulang na lang ay hampasin ng tungkod niya. Sa halip na lingunin ng ina ay mabagal na humakbang si Gaston palapit kay Mr. Bentacourt. Wala na siyang pakialam kung maundayan man ang suntok nito nang hindi niya napaghahandaan. Sasaluhin na lang niya yon. Gusto niyang kumpirmahin ang kanyang hinala. Sa hula niya na sa 2 taon o wala pa doon ang kasalukuyang edad ng bata na nakatingin na rin sa kanyang mga mata. Mga mata na kahawig ni Nixa ng apo niyang kay Krisa. Hindi naman nagsalita si Mr. Bentacourt. Ganon din ang kanyang asawa, tinayaan lang ang ginawang paglapit ng gobernador na parabang nabatubalani sa kanyang mga nakikita. Hindi na rin makahinga ang Donya habang pinapanood ang kanyang anak na parabang nagawa ng pagtagpi-tagpi ng mga nangyayari nitong mga nakaraan. OMG! This is not happening right now! Ganun na lang ang sayaw sa takot ng katawan ni Nati na parang hihimatayin ng makitang tanawin yun. Ang tagpong iyon, na unang pagkikita ng kanilang anak at ng ama nitong hindi niya man lang kinagisnan. Nanghina ng kanyang mga tuhod kahit pa na gustong-gusto na niyang liparin ang pavilion upang huwag lang malapitan ni Gaston si Brixton. Late na niyang nalaman na nasa garden ang mga magulang niya at nang kanya namang pinuntahan doon ay sinabi ng maid na papunta ng mag-asawa sa pavilion dahil naroon ng kanilang mga bisitang dumating. Ang buong akala niya magagawa niya pang pigilan na mangyaring makita nila nito si Brixton. Ilang di pa na lang ang layo niya sa pwesto pero batid niyang huli ng lahat. Nakilala na ni Gaston ang anak nila. Anong gagawin ko? Hindi pa ako handang magpaliwanag sa kanya ng mga nangyari. Tsak nasusumbatan niya ako. Sandali nga, bakit ba ako natatakot sa kanya? Kasalanan niya. Hindi niya ako hinanap ng 2 years. Kasalanan niya kung bakit hindi niya nalaman agad na may anak kami. Bakit ba ako nagigilty?